Yo, 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 what's up? Andito ulit ang paborito niyong tao, si Shawn Mendes. Kasama ko si Justin Bieber. Hindi, joke lang. EJ Power nga pala at andito tayo ngayon sa Hot Takes na gagawin natin ang prediction ng Zoning 20. At kasama ko, walang iba kundi ang kilabot ng Toronto na si Friends. Kamusta pare? Okay. Kilabot ng Toronto. Kamusta? Ang Ayos lang balita? kuya, chillings lang. Ano, tamang paikot lang ng mga pizza. Pizza. Tamang aral lang, gano'n. Wala Mm-mm. namang espesyal. Wala Ah, naman talagang buhay. Aral lang, pero tangina, bawat break ko sa trabaho o kaya wala akong ginagawa, battle rap talaga. Grabe yung mga ganap na yun. ah, Solid. Mapa-underground tsaka mainstream shit. mhm. Nakakamiss. Speaking of battle rap, congrats nga pala. I thank Nabalitaan ko you. yung panalo mo last. Kailan ka bumatel? Kailan nga ba? October. October. Tapos October. lang. Oh, July. Hindi pala, ano pala, last week ng September, last week ng September, Mhm. Sinong nakalaban mo? si Chase One. Last Tiga, week lang ba ng September yun? Tayo, hindi ko na maalala. ah, Ano kasi, nag-enjoy lang ako eh. August ata, di ba? August ako, July, August. August pala. mhm. August, last week ng August. Aha. Kalaban ko Kamusta si yung naging Chase laban? One. Ayos naman. Ayos naman. Mababait sila. Solid, solid Saan din. ginanap ulit? Tapos, Vancouver. Mhm. Oh, Vancouver, Burnaby. Mhm. Vancouver, Burnaby. Doon Mhm. ginanap yun. Tapos, dami ding mas moron ano sila dun eh. Kami lang yung battle dun. Moron kantahan sila dun. Oh, Kaya ayun, nice. medyo, alam naman ng organizer yung concern ko dun. Mm. Sadyang di lang talaga sila sanay sa battle rap. Okay. Sobrang ingay. Ang ingay kapag bumabanat kami, may mga maoy na, gano'n. Hindi parang hindi tutok yung tao. Oo, hindi tutok yung Mm. tao. Tapos, bawat sasabihin mo, wala pa yung punchline. Nag, Sisigawan na. parang Hirap. pinagtitripan na lang nila parang ganyan Oo, dati. parang pinagtitripan, parang gano'n. Alam mo Mm. nga, organizer, nagpasensya naman sila, pero Oo. pinunta ko talaga doon na yung lugar talaga eh. Mm. Kasi, before battle ko, Mhm. as in, alas 7 ng gabi battle ko, di ko makakalimutan yung buta ka na, nag-hiking ako, alas 3 na. Alas tres ng madaling araw? Hapon. Oo, Hapon. nag-hiking ako. Hindi, alas 3 ng hapon, nagising kami, nagsimula kami. Una, nag-mountain climbing kami Mhm. ng umaga, tapos hapon, Mhm. nag-hiking naman kami. I mean, nag-trail run pala kami, ganun. Oo. Solid din. Tapos mga alas 6, nagmadali na kami. Wala pa naman 30 minutes yung biyahe. Ayun, doon ako nag-practice sa venue. Isang pasada, tapos banat Oo. na. Ganun. Oo. So Yeah. yung sa Vancouver mas nature trip siya kumpara sa Toronto. Oo, oo, kuya. Ang gaganda ng mga bundok doon. Saka, Oo. ang daming activities doon. Ang Mm. daming mga hikers, everything. Post lang ako sa ano eh, sa Facebook ng mga ano, ganda, ganda, solid, Oo. solid. Talagang Nice. mainam. Oo. Yeah, nagpa-flashback tuloy sa akin yung ano, yung sabay din tayong bumattle, di ba, nung ano, Kaya, nung June? hindi ko makakalimutan yun. Na, bawat ano eh, no? Naghahanap pa tayo ng, kasi di ba dikit-dikit yung mga bahay. Ang inabawal tayo. Hindi naman to Pilipinas na ano eh. Kahit saan ka dyan, sa Oo. kanto, wala, ka dyan, mag-practice ka dyan. Mm. Dito, naghahanap tayo ng spot nun eh, no? Naghanap tayo parang park. Kasi tangina Park walang ano, tayo. walang malaking park na ano eh, puro bahay Wala, lang. tapos nagla-rap tayo, may naglalarong mga bata sa likod. Ah, Ay, man, tinitignan na tayo, parang isip-isip, ba nagsisigawan to dalawang to? Oo. Ayun. Ang yun. Ano pa mga ganap diyan? Ano mga pinagkakabalahan mo ngayon? Ako ngayon, bukod sa trabaho, aral, ay nga, ano, nakaka-addict akong tumakbo. Mm. Parang every 2 weeks na akong tumatakbo, ganun. Oo. Dahil may,
pinag-ano nga talaga, nag-i-invest din ako. Bibili ako ng mga trail shoes, ganun, mga trail equipments Oo. para, ayun, mga ano din, cardio din para magaan sa katawan yung trabaho, hindi masakit, hindi Oo. lagi nagkakasakit. Ganun kasi mag-winter na din dito, uuso na naman yung lagnat, sipon, ubo, Oo. ayan. Oo. Kaya, ayun, fall na nga eh, lumalamig na. Oo. Naka-jacket na lahat ng tao pag lumalabas ako. Pero, ayun, wala naman yung pinagkakabalaan ko sa ngayon. Yun yung ano no, yun yung weird dyan sa ano. Sobrang init nung summer nung nagpunta kami dyan. Like humid yung init. Tas di ko Humid siya talaga. ma-imagine na pag nagkakaroon siya ng sobrang lamig na weather kasi sobrang init nung summer. Totoo, totoo. Diba, pag mainit siya. Pag malamig siya Ah, talaga. nagne-negative ba as in? Negative. Oh shit. Na dito, last year, nag-ano dito. Negative 14, Mm. negative 15. Oo. Ganun. Ay, yellow talaga sa labas. Tapos, ang hirap dumaan kasi sa gabal yung snow sa daan. Ganun. Oh, Masaya siya sa oh. una. Pero pag tumagal, hassle pumasok sa trabaho. Lalo pag Kakayurin mo commuter pa ka. yung snow sa sasakyan, di ba? Tapos, ipapalahin mo pa yung daan Daan, oh. para may dadaanan ka dyan. Mhm. Hirap. Ayun naman. Ayos pala. May mga ano ba, tracks ka na ginagawa so far? Meron. Sa ngayon, mayroon akong dalawa na actually, ano kumpleto na siya eh. Ano ko na lang, i-record ko na lang. Ganun. Tapos, balak kong ayain yung mga kagrupo ko na gumawa ng kanta. Kaso busy pa sila lahat kasi nasa tournament eh. Kaya, Ako yung kagrupo mo sa Pilipinas. Wala kagrupo ko kang sa kagrupo Pinas. dyan sa Toronto. Ay, wala. Hindi ako tumatanggap ng kagrupo dito. Tropa lang. Dropa. Pero kagrupo hindi. May mga nag-aaya pero sabi ko, hindi ako interesado. Hindi dahil sa ayaw ko. Kumbaga, ano kasi ako, ayoko nang masyadong maraming grupo. Ganun. Gusto ko, may nag-i-stick lang mga dalawang grupo lang. Parang iwas din sa mga affiliation, no? Parang, No, parang gusto kong makilala muna yung grupo ko, ganun, bago ako parang, sige, iba naman, ganun. Kasi mahirap din kuya gumawa ng grupo yung kailangan mo familiarize, hindi naman pwede. Oy, parehas tayo rapper, tara, gawa tayo grupo. Hindi naman ganun eh, kasi kami, yung grupo namin, magkakakilala kami ng personal talaga. Like, hindi lang sa battle rap, outside battle rap, magkakasama pa din kami. Tama. Kaya, ayun. Yun. Tsaka ano rin eh, parang yung chemistry din nung gagawin na grupo, di ba? Parang, totoo. Yan. Kung may chemistry Shoutout sa ba mga kayo? grupo ko dyan. Yes, sir. Ang pangalan ng grupo mo? Dope Fellas. Shoutout sa Dope Fellas. Lahat sila naka-tournament Sino ngayon. yung mga Si member JLC lang. Hindi ko alam po yung kalala mo si JLC. Sa moto siya. Hindi. Ano siya nga, hindi. Pero siya lang hindi kasali sa tournament. Pero yung tatlo, kasali. Una, sa pulo, finals ng pulo, si Tuz. Tuz versus Balds, finals ngayon ng pulo. Pero tapos natalo si Tuz. Okay. So, goods lang yung sabi sa kanya. Okay lang yan, pare. Tapos, yung hindi pa, yung nasa finals na, si Rick Hinaro sa Pinas Astig. Okay. Si Rick Hinaro, kaya alam mo yung nakalaban ni Poison sa sunugan. Tapos yung isang grupo, si Jabo, Pedestal Finals, kalaban niya si Nego G. Okay. Ayun. Yun pala mga grupo mo. Shoutout Shoutout sa kanila. Yes, sir. Ayun, supporta lang. Yes, sir. So, eto na. Let's go! Gawa natin ng prediction tong Zoning 20. Una sa lahat, ano ba yung ano? Ano yung parang pananaw mo sa event na zoning? Una sa lahat, naka-battle ka na ba ng zoning? Oo, yun ang unang battle. Hindi naman unang battle sa Fliptop. Kasi 1 minute yung una ko. Pangalawang battle ko na big stage talaga. Like, maramihan tao talaga. Like sa ano pa siya, sa PIU. Oo, yun. Ito ba yung kalaban mo si Hespero?
Okay, Yun, okay. zoning. Hindi ko makakalimutan. Mhm. Kalimutan. Kaya ayun, feel ko, ano siya, zoning, lineup siya ng mga parang upcoming na mga superstar na parating na malalakas na MCs Mhm. na galing sa underground. Mhm. Then biglang yung sa pinakataas ng poster, either may magka-comeback dyan Mhm. or big names Mhm. yung nasa pinaka main event. Ayun, nakikita ko, and hanggang ngayon, ganun pa rin naman siya. Ah. Ayun. Tama ka. Ako naman pagkaka-obserba ko sa mga event ng zoning. Yun nga, tama ka sa part na usually dito nilalagay yung mga up and comer, yung mga bago. Dito Mm. sila binibigyan ng chance. Tapos mga dalawa o isa na super underrated na matchup. Mm. Parang hindi na yung tipong I hindi mo imagine. akalaing maglalaban sila. Hindi sila super big name, pero parang parang tawag dito, parang add na match up siya kung titignan mo. Mm. Halimbawa yung sa Oo last nga. time yung Ruffian JD na parang out of nowhere na match up siya. Mm. Tapos most likely karamihan sa mga battles ng zone is sleeper battle siya. Parang alam mo yun, parang natutulugan siya ng tao. Tapos may isa Oo. doon na hindi mo expect na magsha-shine, magiging potential battle of the year. Parang ganun yung Mm. usually na nangyayari sa mga event ng zoning. Mm. Expect the unexpected talaga. Oo. Katulad nung sa amin din, kuya. Main event namin yun, main event namin. Lipcram versus Cerdeo. Sardeo. 'Di ba? Parang Di ba? Parang ba't ganito, 'di ba? yung style, gano'n. Mhm. Di ba yun? Tama ka din, kuya. Good Parang shit. out of nowhere na parang more on siya, experimental match-ups. Mm. Yung siguro yung ginagawa ni Arik sa na to. Sa pag-event ng zoning. Tapos ikaw yung parang napili kong makasama nga yung mag-prediction kasi karamihan dito sa mga nasa lineup is kilala mo ng personal kaysa sa Mm. akin. Parang mas kilala mo sila kaysa sa akin. Mas Mm. kilala mo sila kaysa sila paano ko ba explain? Mas alam mo yung style nila. Alam mo yun? Mm. Kasi nakakasama mo sila. Most likely, napanood mo na sila, lahat ng to. Ako siguro mga isang battles lang nila, yung napanood ko. Mas basa mo kung paano sila lumaro. Kaya ikaw yung napili kong Kasi makasama. halos lahat, kuya, tropang dikit eh. Oo, Talaga oo. nakaka-proud din talaga. Mhm. Saka sila talaga yung mga kasabayan ko na babad talaga sa underground doon eh. Oo. Nung wala pa sa flip top. So, maganda. Yung Oo. iba kasi, na-imagine nila na parang, sino to? Ganyan, ganyan. Kasi nga bago nga. Pero kung kilala mo sila as battle MC, talagang ma-appreciate mo yung match-up eh. Oo, oo. Na parang, ang ina, bukan to. Parang, basta, I tignan mean, na natin. maraming maraming room for improvements pa para sa kanila, pero bilib ako sa nila, yung dedication nila na putang ina. Parang last week lang lumaban tong mga to. Tapos may laban na naman ngayon. May ano nga, may mga, may mga laban, yung may mga MCs na may laban pa sa underground league, parang wala pang isang buwan. Tapos may Bago laban yung din dito, di pagkat ba? o sa flip top na parang super duper MC, no? Grabe. Yun yung doon ako bilib sa kanila, yung dedication nila doon. Pero there's always naman, room for improvements. Pero yun, simulan na Time natin. by time. Ah, Let's go. Yun, magsimula tayo sa pinakaibaba ng poster. Lord Manuel versus Calix. Anong tingin mo dyan? Um,
unang match-up pa lang sobrang unpredictable para sa akin. Kasi si Lord Manuel, may pagka-ano siya yun nga, may pagka-dark humor nga siya, gano'n. Okay, Simula okay. pa lang, pa lang, sa underground pa lang, FRBL pa lang. Doon siya nanggaling sa FRBL. No, FRBL, doon ko siya unang napanood. Okay. Ang napanood ko pang kalaban niya na si Chanel Nag-away pa ata sila. Siya ba Kupal yung talaga siya siya ba yung parang napukpok ng sombrero tas kalaban niya si Arzone, FRBL yun Finals. yun. Oo, siya yun. Ay, nag-trending yung clip na yun, nakita ko na parang Trending, nag-aaway sila. Viral yun, nag-viral. Tapos sa pagkakaalam ko, si Lord Manuel, nag-away yata sila ni Slack nung university. Di ayaw na lang ay banggitin yung detalye pero parang nagkaroon ng pero goods na sila, goods na sila ni Kuya. Pares naman tropa. Syempre may mga may mga dati pa silang issues pero okay na yun sila. Tropa na. Pero when it comes to like, parang skills, Calix versus Lord Manuel. Si Lord Manuel nga, may pagka, yung dark humor niya, may pagka-unique. Pagkakahintulad siya ng kakupalan kay Mirage, pero siya, kaya niyang gawing mas makulit na parang mapapasabi ko na talaga nito, kupal talaga to Parang ganun, parang mapapaganon ka. Okay. Si Calix naman, one to si Calix tapos siya pag nag-i-speak siya kuya, buo talaga yung boses niya. Tapos alam mo yung aggression niya ganun. Tsaka mas sa tingin ko mas angat si Calix pagdating sa sa rhymes ganun. Rhymes. Pero sa aggression parehas naman sila. Sa angulo, tingin ko mas lamang ng konting-konti lang si Calix. Okay. Pero kaya sa matchup na to, magaling, para sa akin magaling si Lord Manuel. Pero para sa akin lang para sa akin, okay magtanong. Pero para sa akin lang, di dahil kalugar ko si Calix, Bulacan. Pero based sa medyo matagal-tagal na ding walang battle si Calix. Medyo maglilin on ako kay Calix. Kay Calix. Ako naman, nakikita ko dito. Kasi pinanood ko tinry kong panoorin yung mga latest, ay yung last battle lang nila. Ang napanood ko kay Lord Manuel, yung kalaban niya si Jaws. Medyo siya parang nahihirapan siyang kumonekta sa tao. Tama ka dun sa parang may pagkakupal yung estilo niya tas dark humor. Tapos si Calix naman napanood ko yung battle niya kay Marcom Bungo kay Poison. Nandun pa rin yung parang Motus style ni Calix pero ang magandang nangyari sa battle niya kay Poison, mas nagkaroon siya ng bigger parang mas dahil nga kay si Poison yung nakalaban niya, mas napanood na siya ng maraming tao, mas na-expose na siya and feeling ko mas sa laban na to pag nagharap sila sa stage, mas tanggap siya ng tao, feeling ko mas aabangan si Calix kasi napanood na siya ng mga ng mas maraming fans. Yun. Tapos tama mas marunong pumunchline si Calix kumpara kay kasi kuya mahilig si Kuya Lord Manuel sa mga maghahalin tulad na na parang kunwari may gantong parang metaphor yun na yun parang mahilig siya sa metaphor. Si Calix naman pag may sinabi siya sa yung rekta niya sasabihin, walang kahit na may mga fillers pero nasasabi niya yung context ng tama bago niya sabihin yung punchline.
Yung Okay, okay. yung napansin ko sa kanya. Parang Like, maganda yung pagka-set ah, up niya. parang Okay. maganda yung pagkakasetup niya, binibigyan niya ng context. Aha. Si ano kasi, Lord Manuel kasi, magaling siya sa one line. Like, pag may sinabi siyang kakupalan, re-react yung mga tao. Oh, Na natatabunan na yung pinaka-punchline. okay. Si Calix baliktad naman. May context yan niya muna na okay, chill, biglang suntok. Ganun. Oo. Pero sa Calix ako dito pero sa tingin ko, sa mga angle, lalamang si Lord Lord Manuel. Manuel. Pero di ko alam kung ma-execute yan ng maayos. Okay, okay. Pero ano din to eh, most likely, nasa ilalim sila ng poster. Most likely, unang laban sila ng gabi. Hmm. Which is, alam mo yan. Ganado pa mga tao niya. Mhm. Ganado pa mga Alam mo tao yan, di niya. ba? Parang excited na, ay, yan yung mga time na excited na makarinig yung tao eh. Mga first to three battles. Minsan kailangan mo na i-consider yun, kuya, no? No. Hindi nga minsan, dapat i-consider mo yun. Na unang battle ako dati ko mag-set ng mood. Oh. Tsaka sobrang Ganun. laking advantage pag unang battle ka ng ng gabi kasi parang lahat lahat ng sasabihin mo magiging effective. Nakaano sila lahat, laser focus. O hindi, tsaka yung isipin mo, halimbawa main event ka, di ba? May mga generic shit ka na pwedeng na include mo sa line mo na nasabi na ng mga naunang bumatel. Totoo. 'Di ba? Or style Totoo. or alam mo yung rhyme scheme na nasabi na dun sa Mm, ng mga naunang bumatel. Yun yung pinaka disadvantage din ng pag main event ka. mm. Yun. So yun, Mag, Calix ka dito magmamaan sa sila dyan. oh, Calix. Ikaw, kuya. Calix din ako. I'll say siguro 5-0 Calix. Sa akin, siguro it's either 3-2 or 4-1. Okay, okay. Kasi feeling ko mas ko-connect sa tao si Calix. Calix. Wag niya lang sanang puruhan yung parang Gets. weird na wordplay. Alam mo yun? Gets mo Oh, sinasabi? Yun. Yun, next natin, Freak versus Anthony. okay. Ang mga MC sobrang diehard fan ni Kuya Looney. Kuya Loons. Oh, sila? Ang dalawa. Okay. Sila ang dalawa. Si Anthony, usually nakikita ko siya sa Motus. Si Freak, medyo hindi ako familiar kung saan siya nang galing. Sunugan? Napanood ko lang yung laban niya nung Universiculo against kay Blazer. Kaso yun yung nag-choke siya yata sa round 3. Pero galing din ba siya sa Underground League? Kuya. Sa ano yan eh. Champion na yan kung di ako nagkakamali, Sunugan Tondo. Oh, okay. Sunugan Tondo. Okay. Kay Kuya Pistolero. Okay. Di ko sure, pero doon ata siya Doon siya nagaling. galing. Tapos, rin siya. Nagsunugan din siya sunugan ba yun yung kay Looney? Yung kalaban niya si One Lazy. O sunugan yun, no? Yung lumaban kuya sila kay Ram versus Yung sunugan yung sa nagtulakan Kumu. si Zaki. O yung Kumu. nagtulakan si Zaki tsaka si Romano. Romano. Sunugan sa Yun, Kumu. yun. Kalaban ni Freak doon ata si One Lazy. Nag-viral din dun yung parang tinapakan ni Freak sa paa si One Lazy, tas tinulak siya ni One Lazy. Siya ba yun? Siya yun. Alam mo yan? Naano ko lang, parang muntik na mag-away yung si One Lazy tsaka yung Muntik na kalaban. mag-aaway. Siya pala yun. Yun. Pero sa lineup na to, si Freak, nakafocus siya sa multi. Okay. Multi. At ganoon din si Anthony. Si Freak, naka-multi siya. Tapos yung parang style niya is more on technical. Si
Si Antonym naman, naka-multi siya pero in a creative way. Okay. Parang may concept siya. Oo. Kung sa battle na to, Magilin, para sa akin, Antonym. Bakit? Kasi yung inconsistency ni Freak sa mga battles, may mga choke siya. Nandun yung sulat, pero ganyan nag-choke siya. Teka, sorry. Si, Lumaban na ba siya sa Motos, si Freak? si Freak, yun ang hindi ko. Alam ko lumaban na. Mm. Alam ko lumaban na. Pero huli kong ang tumatak na laban sa akin ni Freak, ano ba? Yun rin, yung malakas siya kay Blaser eh. Yun nga, kaso nga lang Nag-choke siya, oh. nag-choke siya. Malakas siya din eh. Pero para sa akin, Kuya Antonin, kasi sobrang sanay na ni Tonyo sa ano ko yan, ni Tonyo ni Kuya Tonyo sa small room. Sobrang sanay na yan. Alam mo yung laban niya kay James Overman nung 1 minutes. Yun yung pinaka-favorite kong small room yun na battle. Okay. Grabe yung pagka-creative niya doon, ganun. So, feel ko, kaya makipagsabayan ni Freak kay Antonin, pero mas gamay ni Antonin yung small room, tsaka mas lalamang si Antonin. Mangingibabaw yung pagkakaroon ng yung creativity ni Antonin, feel ko. Okay. May mga pakulunan naman yan and everything, ganun. Pero, ayun, tinalo ni Lacer, si Freak, di ba kuya, tama? Tapos tinalo naman ni Antonym si Blaser, so magandang laban din siya. So, ano kasi, pinanood ko yung Antonym versus Blaser. Kaso hindi ko natapos, hindi ko nakita kung ano yung resulta. So, si Antonym yung nanalo doon. Nanalo din. Okay, Kung may ginawa may kwento, hindi ko alam kung sinong nagkwento na si Yuri Dope ata na si Antonym may sinusulat siyang bagong bara sa mismong araw na yun. Na parang dinagdag niya sa sulat niya, gano'n na parang nagbabago siya. Based sa kung ano yung itsura niya. Hindi ko alam, basta gano'n. Gano'n siya ka-creative. So, feel ko mas mangingibabaw yun. Mag-uulanan ng mga multi-syllabic rhyme scheme niya. Promise. Kasi ang pinaka-na-notice ko sa laban ni Antonym, kay Antonym dun sa laban niya kay Blaser, sobrang nag-improve yung yung delivery niya. Parang may mas DN, no? May DN, tapos mas parang confident siya. Hindi na siya tunog, kuya. Kasi galing siya sa spoken word poetry, di ba? Kapag nagra-rap siya, maririnig mo pa din yung pagka-spoken niya. Like yung mga spoken word na kung paano siya mag-deliver. Parang parang gano'n. Pero yung kay Blaser, yung battle niya kay Blaser, parang hindi pa naman siya ganun sa delivery, like kaangas or what, pero yung crisp kung paano siya magsalita, yung lutong, parang na-improve niya na, so ang ganda rin. Tsaka alam mo parang na-practice niya ng maigi yung material niya doon sa laban na yun. Confident siya eh. Kasi alam niya kung saan yung tamang intonation, saan hihinto. Yun yung isang importante din eh. Kanina kasi siya, kuya, performer kasi, alam mo na. So yun, ako din, Antonym, maybe 5-0 din. Pero, alam mo si Freak, nung napanood ko siya, feeling ko siya eh. Unique siya, yung estilo niya. May something na parang iba siya sa lahat. Alam mo yun? Parang kailangan niya lang sigurong Feel ko, kuya, kailangan na din napansin ko sa kanya pag mga battle siya. Siguro, di rin naiwasan yun. Nag-expect siya na may mga parang sinusulat ko to na, sigurado magre-react yung mga tao dito. Ganun. Tapos biglang, pag walang nag-react, ang parang altitude niya na, parang awkward laugh na parang, parang buwababa yung Kasi Antonym kasi, kahit walang mag-react sa kanya, tuloy-tuloy pa din. Tuloy-tuloy siya. Parang ganun. So, tama ako yan. May unique din yung style ni Freak, tsaka magaling rin siya sumipat ng mga angles, tsaka hindi common yung mga rhymes niya. Yung gusto ko sa kanya, hindi talaga common. Like, kasi alam ko nagra-rap din siya ng English eh.
Tsaka kaya Ano siguro nga siya, feeling, multiculoso. feeling ko kailangan niya lang ma-execute ng malinis yung material niya. Kasi, pangalawang laban, or outside 1 minute, I think ito pa lang yung pangalawang laban niya sa flip Hmm. top. Yun. Yun. Para sa akin, So, Antonym yun. to. Prediction Ako dito, rin, Antonym. Antonin ko yan. Ah. Antonin din ako. Next. Ito hindi ako masyadong familiar. Blizzard versus Tulala. Blizzard, kuya, komedyante. Nakapanood ako ng mga konting clips FRBL. dun sa laban niya kay Marichu. FRBL, siya Ah. galing. Nababati na rin siya sa motos. Ah. Si Tulala, una ko siya napanood sa pulo. Sa pulo. Aha. Feel ko kaya lang si Tulala. Tulala Kuya. kilala ko. Pero, Kaya, hindi ako familiar sa 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 style niya. Kung style komedyante niya. ba siya o left field? Field siya. Left field. Left field na may pagkahalong komedyante. In a way na yung gamit siya ng mga salita. Hindi siya nakakatawa yung mga yung mga sinasabi niya minsan, ganun na. Hindi ko alam kung sinasadya niya nakakatawa yun. Oo. Pero, ayun. Hindi ko alam, laban niya ba yung kay Dodong Saipat? Ang ina niya sa round 3 nag-flute. Oh. Ba yun? Ang alam kong laban niya yung kay instrument. Litram. Yung, Yun. Yun. Pero, dito, kung yung Tulala ang lalabas ay Tulala na sa 1 minutes versus Andros. Sino Tulala ako nanalo dito. doon? Tulala versus Andros. Si Andros, kuya. Pero sobrang na-appreciate ko si Tulala kasi di ba ang akalain nila left field, komedyante. Siyempre, pag titripan lang ng komedyante yung left field. Pero yung ginawa ni Tulala doon sa 1 minutes versus Andros, kakaiba rin siya na parang may mga rebat din siya doon. Alam mo yung parang may pagka-weirdo yung style niya, yung mga movement ng kamay niya. Mga movement ng niya and all. Pero pag papakinggan mo yung mga sinasabi niya, kuya, it makes sense talaga. Okay, Yun. okay. Pag kay Blizzard na siya naman, on paper. On paper na siya. Like, ako kasi kuya, ganun ako eh. Like, kapag nakikinig ako ng mga, kunyari, sila MR Industria, sila ayan sila Zenlo. Tapos underground na ganyan, nakilala ko na magaling sa ganyan si Tulala. Kapag pinapakinggan ko yung mga sinasabi niya, kahit hindi nagre-react yung mga tao, binabalik ko, like, inuulit ko, nire-replay ko na sinabi niya na pero pag iisipin mo, parang make sense, nagme-make sense siya na tungkol pa rin sa kalaban. Okay. Yung nakikita ko kay Tulala na ganun siya magsulat. Si Blizzard naman, kuya, makulit siya. Sobrang makulit. Nadadaan niya sa boses. Nadadaan niya sa aura. Kasi makulit mo nun eh. Tapos delivery. Inang call talaga yung mag-delivery ko yan eh, Blizzard. Ako kung marinig yung mag-delivery yan. Paano delivery? Parang Kenkoy yung dating. Kenkoy yung delivery na parang ang delivery mo parang yung mga magaganon ba siya? Gaganon ba siya? Yung mga impromptu niya, ad-libs niya na. Mga gumagano siya. Tapos, malakas siya pag dinadami niya si yung mga flip-top stuff eh. Okay. Dinaran, si Kuya Dennis, dinami niya. Si Kuya Kebs, dinami niya. So, more on komedyante yung Blizzard. Komedyante. Pero, para sa akin, dito, para sa laban na to, feel ko, para sa akin lang maglilino na ako kay Tulala. Okay. Kasi, kuya, yung mga tao ngayon, grabe na maka-appreciate sa left field. Estilong ganyan. Alam mo yung kuya, like, sabihin na natin, dati naman, hindi naman ganun ka na-appreciate yung ganyan style. Pero day by day, time by time, parang patagal ng patagal, mas nananamnam ng mga tao. So,
feel ko may tulog si Blizzard dito. Ako naman, base sa, ko-combine ko yung pagkakakilala ko sa style ni Tulala laban dun sa mga sinabi mo tungkol kay Blizzard. Komedyante si Blizzard. Kamusta pala yung technical side ni Blizzard? Ano ba siya? Parang effective ba siya pag nag-technical or medyo sablay? Para sa akin, may part na sablay, may part na meron. Kasi pag parang inconsistent yung pagiging technical niya. Inconsistent yung pagiging technical niya. Ganun yung nakikita ko sa kanya. Like, kapag huling laban ko na napanood sa kanya, kay Jezu sa Motus Komedyante yun, nadali siya. Okay. Pares komedyante, nadali siya ni Jezu dun. Kasi may mga technical si Jezu dun. So, sana makapag-adjust din si Blizzard. Kasi, ayun naman. Pero yun nga, knowing Tulala, parang napansin ko sa mga recent battles niya sa flip top hindi ko napanood yung laban niya outside sa flip top. Parang inconsistent siya. Wala pa siyang panalo sa flip top, di ba? Nakalaban niya si Dodo, natalo din siya. Si Andros, natalo din siya. Andros. Yun yung parang magiging kahinaan niya, yung pagiging inconsistent niya. Kasi parang, para sa akin, parang hindi niya sineseryoso yung bawat laban. Parang nantitrip lang siya. Alam mo, nag-rap siya nang wala siyang pakialam. Yun, parang ganun yung dating. Tapos si Blizzard, komedyante na makarisma ka mo, di ba? Charismatic siya, kuya, as in. Pwede nung mapatay si Tulala Lalo kung makikita na ng mga tao na inconsistent na si Tulala. Doon na makukuha na ni Blizzard yung yung alam mo yung puso ng tao. So para sa akin siguro Blizzard to. Unanimous kasi feeling ko, which is sana hindi, pero feeling ko mantitrip ulit si Tulala tapos si Blizzard sobrang magiging handa. Oo. Yun pa naman si Blizzard kahit anong bigay laban mo. Hindi ko pa siya nakikita nag-choke. Hindi ko pa siya nakita si Blizzard. Hindi ko pa nakita nag-choke si Blizzard. Ganun. So, sa akin, magsistay pa rin ako sa decision ko. Sana, Blizzard, patunayan mo sa akin mali ako. Excited na ako makita yung bagong nagka-cartoon, nagdo-drawing ng cartoon si Blizzard sa mga laban niya. Kapag nanalo siya, yun ang may pang-parating. Kaya mag-stay pa rin ako kay Tulala. 3-2 kay Tulala. Galingan mo, Blizz. Next. Hespero versus R-Zone. Hindi ako familiar kay R-Zone. Alam ko lang siya yung muntik na makaaway ni Lord Manuel, pero sa style, sa personality, hindi ako masyadong familiar sa kanya. R-Zone, kuya. Ano siya? Para siyang technical at wordplay. Technical. So parang yung typical generation ng battle rappers ngayon, yung style niya. Tapos lagi naka 4 bars. Okay. So more on siya sa technical style siya naglilink. Magaling siya, kuya. Magaling sinasabi niya. As in, if titignan mo lyrically, pantay talaga sa sulat ni Hespero. Pwede pa nga lumamang. Okay. Yun. Si R-Zone. Dun sa palagi 4 bars. Ang nakikita ko naman si Hespero, ganun din si Hespero dati. Dati. Pero ngayon kasi si Hespero, magpo 4 bars man siya, yung faders niya na first 2 lines, may laman na agad.
may laman na agad yung first two lines niya. Okay. Like for example, nagme-make sense agad siya. May iba kasing 4-bar setup ko yan, hindi ba nagpo-focus lang sa last line. Na nira-rhyme line Tatlo. Na parang yung tatlong pag 4 bars kasi ang ginagawa lang ng iba, context, punchline. Wala nang kahit na nating special, context, punchline. Yun yung nakikita ko kay Arsun. Na sumusobra siya sa context. Pero malakas yung punchline. So, yung yung first 3 lines ni R-Zone, sumusuporta naman dun sa punchline. Sumusuporta, naka-ankla na agad. Okay. Safe. Kumbaga, yun yung nagtatayo sa pangapat. Okay. If babasehan mo si Arson, if ang judging mo ay point system, medyo lugi si Arson. Kasi if sa 32 bars, ilang punchline yun kada 4. Kunyari 4 bars, isang punchline kada bus. Si Hespero naman, nagwa 1-to-1 na ngayon. Okay. Like, dati ganun din siya. 4 din siya. Tapos, yun nga yung kineritik siya ni Zaki. Na yung same ng tono. Saka yung memorize daw. Yung deal na deal ko na. Deal na feel mo pa. Ayun. Feel ko yun. Feel ko yun yung angulo nga ni Akas. Magandang kung gagawin na angulo ni Arzon yun. Magandang gatasan angulo. Niya ng gatasan. Kasi siya yung battle ni Hespero na alam mo yun yung parang bagong angle kay Hespero na magandang gamitin na alam mo pwede talaga magatasan pero alam ko si Hespero naman magaling naman di ko alam, magaling siya mag-rebat pero may mga pre-med din dyan dala, alam ko yan. Okay. Parang solid din talaga na alam niyang ito yung angulo sa kanya, gano'n. Tsaka si Hespero, makulit siya umanggil. Makulit siya like parang may isa siyang angle na kukulitan niya lang yung angle na yun. Lalagay niya ng mga alam mo yun na parang tatawa ka, typical na tatawa ka, gano'n. Typical na maririnig mo. Parehas sila ng sulat ko yan ni Arson. Para sa akin, parehas sila ng lakas ng sulat ni Arson. Pero kung pagbabasehan sa bilang, feel ko mas marami masasabi sa Hespero. Ang kasi dyan, ikaw, iyawan kung paano ka mag-judge siya, pero ako kasi, marami nga yung punchline mo na sinuntok. Ang tanong, epektibo ba? Iba kasi yung alam natin kung ano yung punchline sa hindi. May mga sabi natin 1-2 punchline. Epektibo ba? Alam mo yun parang haymaker ba siya? Iba kasi yung parang kahit isang punchline lang sa round na yun. Pero nakapagbigay siya ng moment dun sa round na yun. Para sa akin, mas bibigyan ko ng puntos yun kaysa dun sa sunod-sunod na punchline na hindi masyadong lumalanding. Ayun, yung parang kay Zaki St. Ice na yung round 3. Yung parang nangyari, ginawa ng Kuya St. Ice na parang yung malaking moments na yun na parang nagpabaliktad sa buong laban. Kaya nga yung sinabi ko nung parang unang Hespero Arlo, sinabi ko nung una na pantay sila sa sulat. If papakita nilang pantay pa rin sila sa sulat. Pantay sa sulat, pantay ng lakas. Hindi bilangan ng mas marami kay Hespero. Pero kung isa sa kanila magkaroon lang ng moments dyan. Yun na makakuha. Kayang umano. Feeling ko, kung magiging matalino sila sa estratehiya nila, ilagay nila yung biggest moment sa round 3. Kung sinasabi mo na sobrang kopya ng style nilang dalawa. Kasi may kuya may abilidad silang kaya na yun. Like, lang may mga laban sila na
isang round may ano sila, talagang may line sila na boom, malakas na parang. Oo. Kaya, ayun para sa akin. Mahirap talaga. Ito yung parang match na match talaga para sa akin. Okay. Malaman. So, kanino ka dito? Mahirap eh. Di kasi... Hindi, wala pa akong napanood na laban ni R-Zone. Si Espero napanood ko na yan eh. Nag 2-2 siya nung last year, di ba? Tapos, ibang battles niya napanood ko na. Sino yung last na kalaban niya? Yung deal na deal ko, sino kalaban niya doon? Ego G. Nego G ba? Ay, Okay, Nego G ba? naalala ko na yung laban na yun. Nego G. Yung laban na yun, nagkaroon ng moment si Nego G sa round 3. Which is yun yung nakakuha ng Pantay lang sila eh, no? Pantay sila 1-2. Parang pantay sila eh. Wala silang moment sa 1 tsaka sa 2 kaya parang nagkikis-kisan pa lang. Pero sa round 3 nakakuha ng moment no si Nego G. Alam ko may malakas siya na rebuttal doon yung about Final Destination shit. Yun yung tumatak sa akin. Tapos yun na yung yun na yung nakapanalo kay Nego G. Nang hirap Esper Harrison. Siguro pagbabasehan ko na lang sa consistency. Yun na lang. Kasi si Arzon, hindi ko alam ko nag-joke si Arzon nung kalaban niya si Casper eh. Sa 1 minutes eh. 1 minutes ba? 1 minutes. So, naglaban, okay. Nung ko nag-joke si Arzon nun eh. Pero hindi kasi, malakas din kasi si Arzon eh. Kaya niya baliktad eh. Ano standing ni... Sino last na nakalaban ni Arzon sa flip top? Let's go, wait. Flip top Arzon. Si Eds. Ay, oo, gago. Malakas siya kay Eds, man. Yun pa lang yung laban niya sa flip top? Malakas siya kay Eds. Oo. Wala, so 1 minutes pa lang yung laban niya sa flip top? Hindi, laban niya kay Casper 1 minutes, tapos big stage Eds. Yung main event ata nun si Poison 13 sa inyo. Yung natin event na yan. Okay. Ahon 3. Ahon day 3. Ahon 3, tang ilan layo. Ahon 15, day 3 yata, Wait. Siguro pagbabasehan ko na lang sa recent performance. Sa recent performance. Maglilin ako kay Arzon. Ako din. Kasi sige, tuloy mo sa'yo. Maglilin ako kay Arzon kasi yung laban niya kay Eds, sorry, naalala ko na. Laban niya kay Eds, sobrang lakas ni Eds doon. Alam ko panalo siya kay Eds eh. Pero may mga linya ako doon na parang nabilib din sa kanya. Tumatak sa kanya na nagkaka-moment siya. Hindi lang basta linya. And yun nga, yung kay Espero, kay Nego G, medyo na maganda yung sulat din naman ni Espero doon, pero alam ko may ilalakas pa yun eh. So, eto si Arzon, gigil tong bumatel. Kasi nga, pangatlong laban niya pa lang sa flip top. Yes, pero medyo marami-rami na, siguro pang-4 niya ata na battle to, pang-5. Kasi nakatatlo siya sa hindi, na solo Naka-4 siya sa 2x2. Yun. Pwede. So, yun nga, kuya. Exposed na si Espero sa stage. Parang, kaso natalo siya sa uli. Na-critic pa siya. Hindi lang ni Zaki, pati na mga flip top. Na-expose na siya masyado. Exposed na siya masyado and everything. I think, kung may papakita siyang bago, na parang, hindi pa tapos, parang eto pa ako, hindi lang yun yung meron ako. Hindi ko kaya niyang kunin yung laban. Pero sa ngayon, sa pinakitang performance ni Arzon recently, sa battle niya kay Eds, maglilin ako kay Arzon. And sure ako,
na malaki yung posibilidad na maging dikit yung laban na to. So, Arizona ako 3-2. 3-2. Sino ba mas may ano sa kanila? Ito na lang. Sino mas may karakter sa kanilang dalawa? Kasi si Hespero, okay si Hespero, medyo bland lang yung ano niya, yung karakter niya. Parang, kailangan niya pang, alam mo yun, lagyan ng konting flavor yung ano niya, yung, alam mo yun, yung personality niya. Si Arzon kasi, paano ba si ano, paano yung personality ni Arzon sa battle Si Arzon, may mas angas si Arzon. Mhm. May mas angas si Arzon. Kasi alam ko si Tapos, Hespero nang mamama, yan, as in, oh, face to face talaga siya mag-speak. parang ganun talaga. In mukhaan talaga. Mhm. Tapos parang may mga facial expression, Ah. ganyan. Pero, sa tunog, feel ko mas magmumukhang bago si Arizona sa tenga. Mas okay siya kasi based sa pinakita niya kasi yung si Espero may mga tono pa rin siya na parang yung parang pag yung 4 bars parang lip cram na parang tono na parang ikaw sa ating laban diba? So parang ako parang dumaan din naman ako sa face na ganun pero feel ko mas may mapapakita naman si Nathaniel, si Kuya Espero na bago. Pero yun nga, kung magbe-base ako sa recent performance or sa recent battle, Arizona ko 3-2. 3-2. Ako din, base sa ano, yun nga rin, base sa pagkaapanood ko sa recent performance ni Hespero, base sa pagkakakwento mo sa akin kay Arzon. Tanging napapanoorin ko nga si Arzon pagkatas dito. Siguro Arzon din ako, 3-2. Lalo kung sobrang ano nila, kung sobrang dikit ng style nila. Ang wish ko lang, sabi mo kasi, may pagka-inconsistent si Arzon sa huwag na sana mag-talk. Yun lang. Para sana mas, alam mo yun, ano pa man yung maging kakahinat na nung resulta ng laban, makakapagbigay sila ng classic. Yun yung importante. Yun. Arzon din ako, 3-2. Yun. Next natin is, ito, medyo mabigat. Vicente versus Don Rafael. Tangin ang mga pangalan. Pantelan nobela no? Mga mga mayayaman Vicente. Don Rafael. Parang nag-aagawin sa lupa na ano Si Vicente, ka-champion niya lang na parang nakita ko sa FRBL nag-champion siya. Kamusta yung ano niya doon, yung run? Nasundan mo ba? Kuya, nasundan ko pero hindi pa kasi uploaded yung finals Pero sobrang lakas daw ni Beast. Sobrang lakas si Kuya Vicente. So, deserve niya naman. Malakas talaga. Iba rin gutom nun yung tipong taong yun. Anong flip top. Gusto ko mag-champion pa. And grabe rin. After niya mag-champion, lumaban agad, diba? Parang last year, nasa pedestal din yung last year. Tinalo yun. Parang ang kasong tumalo sa kanya si ata. Si Philos ata tumalo sa kanya. Philos, si Philos. O kaya nagkaroon ng Mirage versus Philos na. Pero si Don Rafael naman, ang nakita ko na mas straight ni Don Rafael, yung rhyme scheme niya. Kasi parang nahalin tulad siya kay Zaki, di ba? Rhyme scheme niya, kuya. Tsaka yung choices of words. Okay. Yung choices of words niya. Iba. Okay.
yung choice of words niya iba. Tsaka, ang lamang, feel ko, ang nakikita ko lamang niya kay Kuya Vicente. Rebuttal. Si Yung Vicente ba rebuttal. hindi masyadong nagre-rebat? Nagre-rebut naman si Kuya Beast kung feel niya mag-rebut. Pero minsan hindi. Katulad nung nung dos por dos niya, George Vicente versus Cygnus Atoms. May mga rebut siya doon na parang off. Off. Ganun. Rebut. Ganun. Pero pagdating Kuya sa aura, sa parang si Vicente nga kapag nag-base mode, si Vicente, iba kasi siya Kuya Yeah, may swag si Vicente. Kumpara kay Don Rafael parang yung swag niya, yung sulat niya, nadadala ng swag niya. Yung swag niya naman, nadadala rin ang sulat niya. Like, alam mo yun na parang yung stage presence niya pag napanood mo siya na parang siya nagpe-perform. Ganun yung itsura niya, Kuya. Like, madadala ka talaga. Tapos, dati naman, the way kasi mag-battle dati si Kuya Beast, parang marami siyang binago eh. Ngayon kasi kumakalma na siya. Dati kasi para siyang laging pasugod eh. Ngayon, mas more on kumakalma na siya tapos biglang sundot ulit, ganun. Okay. Kaya marami siyang mga adjustments, ganun. Dito sige, Kuya, ano sa'yo? Hindi. Sige, tuloy mo. Ang hirap siya para sa akin, pero yung timeline kasi niya, Kuya, tinalo ni Vicente si Kilan. Tinalo ni Kilan si Don Rafael. So, pero kasi minsan hindi gumagana talaga yung math na yan eh. Hindi talaga. At saka yung pagkatalo pa ni Vicente kay Kilan, motos yun. Yung pagkatalo ni Kilan kay Don Rafael, flip-top yun. So, syempre, alam na naman natin kung baka mas tanda si Kilan doon or what. Pero, ang napapansin ko kay Don Rafael, magsisimula siya sa taas, pababa. So, ang sinasabi mo, round 1 laging pinakamalakas ni Don Rafael? Round 1 ako. Yung round 1 niya, round 1, round 2, ganoon palagi, Kuya. Paano naman si Vicente? Paano ba siya? Paangat siya, Kuya. Paangat si Kuya Beast palagi. Paangat siya. Ikaw ba? Kung maghuhurado ka, anong mas gusto mo? Paangat na performance o pababa na performance? Mula sa mula sa malakas na performance pababa o mula sa sakto lang na lakas na performance pataas? Ano mo dun? Mas trip mo? Mas gusto ko yung mula sa sakto lang pataas. Yun yung sa akin. Kasi ganun dapat eh. Ganun dapat eh. Tangina. Kung pwede nga lang, lahat pataas eh. Lahat, 1, 2, 3, lahat pataas eh, diba? Pagka magpipili ng pinakamahina na round dapat. Ano mo lang, pero kung pagbabasehan, ang napanood ko kasing laban ni Don Raf na nagsimula siya sa sakto lang, biglang pataas. Yung laban niya ng 1 minutes kay Eds. Yun yung parang yung round 3 niya pamatay. Pero nitong battle niya kay Kilan, round 1, round 2, malakas. Tapos round 3, lumaylay. Kay Kuya Beast naman, nangyari naman yung sa kanya, kay Diyos yun. Kay Diyos nangyari yung round 1, round 2 niya, mahina. Malakas. Tapos yung round 3, lumaylay siya. Yung round 3 ni Diyos, tuloy. Talaga, pambalagbagan. So, dun siya nadali. Pero itong recent battle ni Kuya Beast, napansin ko sa mga rounds niya, paangat lahat. Okay. Saran niya sa FRBM. So, kung ang gagawin ni Don Raf is ganun ulit, malakas sa round 1 and 2, tas biglang round 3, laylay. Tas si Kuya Beast naman, pataas.
feel ko, makukuha ni Kuya Vicente yung panalo dito. Okay. It's either 5-0 o 4-1 Okay. para sa akin. Ako naman, yun, magandang magandang silip yung sinabi mo na yun na paangat na performance versus pabagsak na performance. Kasi ako, kung ganun yung nangyayari sa battle na ginajudge ko, mas pipilihin ko yung paangat na performance. Lalo kung sobrang maraming moments siya sa third round. Dun mapupunta yun. Tapos, ang nakikita ko rin na isang strength dito ni Vicente is yung niya. Yung the way niya i-deliver yung yung mga sinasabi niya. Yung tipong, kahit hindi ganun kalakas yung linya niya. Pero dahil, Okay. yung the way niya i-deliver, the way, yung confidence niya, na ibuga yung sulat niya, nadadala alam mo yun? Yun yung feeling ko na na magpapanalo sa kanya sa laban na to. 5-0 ako dito para kay Vicente. 5-0 So, Vicente. pero di natin alam. Siyempre, Don Rafael yan, ang dami na rin napatunayan. Everything, pero saan sa ba galing ngayon, si Don Rafael? Pulo siya. kasama ko siya sa Kasabayan mo Liga siya. del Pulo. Okay. Saka siya, unang wala pa ako sa Pulo, isa siya sa mga pinapanood ko kasi nakakita ko talaga siya. Mas nauna siya sa'yo. Nauna siya sa akin. Nalalakasan talaga ako kay Don Raf. Okay. Marami rin na Ang gusto ko kasi kay Don Raf yung niya, yung rhyme scheme niya na Pero scheme, tsaka minsan may off siya na na alam mo yung pilit na salita na parang gawa-gawa na lang para lang mag-rhyme dun sa sa nakakulang siya, kuya, sa hindi na-justify yung sinasabi niya sa hindi nabibigyan ng hustisya dun sa facial expression and everything. Ang kalaban niya pa si Vicente. yun. Di ba ikaw, pag bumabattle ka, mga tingin mo na parang pag nakahawak ka ng kamay, pag nakahawak yung dalawa mong kamay, sumiting-tingin ka na parang ganun ka. Na parang, di ba may ganun ka? Si Don rap lang siya. Okay. Magra-rap lang siya, gano'n. Si Vicente naman. Kumbaga walang karakter si Don Rafael pag Talagang, kung sulat, sobrang lakas talaga. Pero para sa akin, may mas karakter si Vicente. Kuya Vicente. So, Kuya Vicente ako 5-0 o 4-1. Okay. Ito, medyo na ako dito. Medyo familiar na ako sa mga susunod. Article Clipted versus Jamie Sykes. Di ko alam ano explain. Jamie ata. Jamie Sykes. So, si Jamie Sykes, ewan ko kung familiar ka sa kanya. Galing siya sa liga kung saan ako nang galing. World War. Kila Akata. Tapos, kila Lancet. nauna lang siguro ako sa kanya ng 1 taon o 2 taon. Tapos, isa sa sa parang hidden gem ng World War nung mga panahon na yun. Iba pa yung style niya nun More on siya. Rapid siya Wordplay din na pure Tagalog. Tas rapid yung style. Para siya nagte-theater pag napapanood ko siya. Yung ngayon, yung style niya ngayon, parang mabagal na siya nakukumpara siya kay Lanceta. Ganito siya Lanceta, parang ulutin ng bariya, karama. Ganun siya ngayon. Pero dati siya yung rapid na na delivery na matalim. Ikaw, kuya, para sa'yo, ano gusto mong estilo ngayon ni Jamie Sykes? Yung ganun dati o yung ngayon? Mas hindi ko pa masyado napanood yung style niya ngayon. Nakakita lang ako ng konting videos. Pero gusto ko yung style niya dati. Kung check mo yung laban nila ni Ultimate sa Jamie Sykes versus Ultimate. I think sa World War nangyari yun. Basta may mga laban siya sa World War, makikita mo. Same pa rin yung MC name niya? Ganyan na ganyan. Jamie Sykes. Mas trip ko yung dati. Hindi ko pa gets yung style niya ngayon. Kung
ano yung ano niya, parang plano niya sa style niya ngayon. Yun. Tas si Article Clipton naman, ang tingin mo sa laban nila ni Carlito? Alam mo kuya, kung ano, kung, di ba sabi nila dikit yun? Mm-mm. Dikit. Susulat kuya, wala mo sabi kay Article Clipted and everything. Pero, kung yung laban niya kay Carlito tas hindi nakamaskara si Carlito, pero alter ego pa rin. Tingin ko magiging malayo yung laban kasi kung sulat o nga malakas sa Article Clipted, pero when it comes to like delivery, pagkapa ng stage and everything. Oh yeah. Ganun. Parang medyo, para siya nahihiya ganun eh. Parang siyang ganun mag-rap nahihiya. Napanood ko si Jamie Sykes sa style niya ngayon. Sabi ko nga para siya nagte-theater, komportable siya sa ginagawa niya. So, sa sulat, di rin magpapauli si Jamie Sykes kuya. Sobrang nalalakasan din ako. Napanood ko yung laban niya rin sa Motus. Talagang yung kay Rayload ba yan? Alam ko talo siya kay Rayload eh. Pero yung in-introduce niyang style, parang siguro sinusubukan niyang maging iba sa lahat. Ganun. So, ayun. Sa pagkakabase ko sa paano sila mag-rap at paano sila mag-perform. Para sa akin kasi hindi lang basta sulat eh, kung paano mo siya ilalahad sa mga tao, kung paano mo i-deliver siya ng kikilite sa mga tao, ganun. And sa delivery, sa tingin ko, madadala yun ni Jamie Sykes. Kaya, siguro kaya ko siya bigyan ng dikit. Para kay Jamie Sykes, 3-2. Kasi may mga moments si Article Clipted na kaya niya mag-adjust sa sulat. Tulad ng 2-2 na kalaban si Maricho Aubrey. Nagtatry siya ng mga parang comedic style ganun, and effective siya sa sulat. Kung papakinggan mo siya nakapikit, nakakatawa siya. Pero kapag dumilat ka na, pinapanood mo kung sino nagsasalita. Na parang galing sa kanya yun. Na parang alam mo, parang ano ba? Na parang basta malayo sa forma ng malayo sa postura. Ng ganun. Di ba kuya, parang si GL. Tignan mo kuya dati si GL. Yung dating GL kuya. Yung dating GL. Ang lakas ng sulat, di ba? Pero the way he delivers, alam mo yun, di ba? Para siyang introvert. Parang nahihiyang kulang na lang yung buhok na gano'n eh. Pero ngayon, tingnan mo naman. Kita mo naman kung paano siya kuyang. Lalo na laban niya kay Surhenyo, di ba? Ayun kuya. Pero alam mo yung nag-improve. Sa tingin ko kung ma-improve din ni Article Clipted din ko may tulog si Jamie Sykes. Pero sa ngayon, maglilin ako kay Jamie Sykes 3-2. Okay. Ang kaganda kasi kay Article Clipton, marunong siyang pumunchline. Alam niya yung alam niya saan niya ilalapag yung punchline. Pero tama ang siya on paper kuya, malakas tawag mo siya. Malakas Pero this is battle rap. Hindi pwedeng on paper lang. I-deliver mo yan ng live. Kailangan makumbinse yung tao na malakas yung sulat mo the way you deliver it. Di ba? Pag si Jamie Sykes pa naman kuya, kahit boses pa lang, parang siya makapatingin ka talaga eh. Lalo small room to. So, ako feeling ko masusweep to ni Jamie Sykes. 5-0. Feeling ko mauuta yung tao kay Article Clipted. Kasi, ganyan yung feels nung napanood ko siya na parang, ang lakas ng round 1 niya, ang ganda ng punchline niya, pero,
Isa lang, no? Hindi siya na-absorb ng tao. Hindi siya na-absorb ng tao na parang, kaya niya pwede niya matalo si Carlito nung gabing yun. Pero the way nga na parang, monotonous yun, yung tamang term. Monotonous yung delivery niya. Parang, shit. Malakas yung sulat niya, pero the way, yun nga, parang iisang tunog lang siya. Yun pa yung strength ni Jamie Sykes, na kaya niya mag-iba't iba na tunog. Yun pa lang. Biglang sisigaw, hihina, biglang tatawa pa minsan yun. And pumapasok din yung sulat ni Jamie Sykes. Pumapasok yung sulat. So yeah, sa akin kuya, if may magka-moment siya 3-2, pero if ganun pa rin siya around 1-3, 5-0. 5-0. Yeah. Next. Ito. Negoji versus Dodong Saipa. Ikaw muna, kuya. Ito hindi ko gets, ha? Kasi may laban si Negoji nung Universiculo against kay C-Rhyme. May laban din ba si C-Rhyme? Wala, no? Sa Zoning 21, wala. Alam po, wala eh. Pero siya yung nabigyan ng laban. Wala, di ba? C-Rhyme. Wala si C-Rhyme. Wala. Kasi nagiging fan ako nagustuhan ko yung style ni C-Rhyme eh. Parang, Pero feeling ko may slot siya sa ahon. Pero back to this sa zoning, sa Negoji versus Dodong Saipa. Negoji. Ang weakness na nakikita ko ni Negoji is yung parang unnecessary na wordplay niya na hindi na tumatama sa kalaban. Gets mo yung sinasabi ko? Yung, alam ba, vulcanizing. Gets ko na wordplay yon. Pero anong sakit yung mabibigay na sa kalaban mo? And knowing na nakalaban niya si C-Rhyme na komedyante sa last na laban, natalo si Negoji. And kalaban niya ngayon si Dodong Saipa na mas... Isipin mo Dodong Saipa nag-wordplay. Ang ina, matatawa ka tayo. Di ba? Yun, nakikita kong kahinaan ni Negoji. Pero, I mean, when it comes to sa technical side nila, lamang talaga si Negoji. Pero clown yung kalaban niya. And nakikita natin minsan napapatay ng clowning yung mga ganyang style. Tumatechnical naging si Dodong. Ang last na laban niya ba yung kay Tulala? O may laban siya outside ng hindi ko alam kung may laban siya kay Raffian pero sa underground, pero hindi naman siya seryoso dun. Kasi parang promo lang yun. So, yung pa lang yung laban niya so far. Ikutangin na kung pagtitripan ni Dodong Saipa. Yun pa nga, isipin mo, Dodong Saipang nag-wordplay. Feeling ko. Nakakatawa na siya. Negoji versus Dodong Saipa. Style clash siya, pero feeling ko madodominate ni Dodong Saipa to. For some reason na Ikaw, ano tingin mo? Feel ko Dodong Saipa din ako. Bakit? Kasi bukod sa sigurong kailangan bagong style yung ginagawa ni Negoji. Pero hindi natin masasabi na kapag paulit-ulit yung patahe talaga. Siyempre nakakasawa din. Dagdag pa na may laban pa siya ng pedestal finals. Malaking pressure din. Shit. Yung pa pala. Ano mauuna? Ito o yun? Kailan ba itong zoning, kuya? Ito, October 24 to yung Ayun, October 24. Ang Motos, November 9 ata. Mauuna to. Okay lang. So, ayun. Ganun. Tapos,
Dotong Saipa ako kasi tinalo ako ni Neguchi. Kumbaga bitter pa din kasi ako hanggang Sa akin naglaban. Sa akin naglaban. Joke lang yan. 1 minutes. Nadali ako eh. Ikaw yung kalaban niya sa 1 minutes. Okay. Ayun. Bitter kasi ako. Bale, tsaka ayoko talaga sa mga taga Valenzuela. Ayoko talaga. Sino ba yung mga taga Valenzuela? Ayaw mo rin pala kay Apex. Kay Shanti. Ayoko kay Shanti eh. Hindi, joke lang. Love na love ko yung sila. Nalab-love ko mga taga Valenzuela na lalakas nila. So, may ganun eh, no? Plastic. Hindi, kidding aside. Tama ka nga kuya kasi may mga wordplay nga si Neguchi na parang hindi na kailangan i-wordplay pero i-wordplay niya pa din. Ganun. So, hirap din Parang masyado niya na nilalaro lahat para sa akin. Parang, tama na. Parang magbigay ka naman ng ibang flavor. Wag puro ganyan sa buong round dahil nakakauta din eh. Alam mo yun? Parang, nagbigay ka ng ibang twist. Alam mo yun? Ay, hindi Kuya Neguchi mag-comedy. Hindi ko alam, but minsan hindi siya nagre-relate pero nakakatawa kaya minsan yung mga pag siya nag-wordplay tas may mga angulo siya nakakatawa talaga. Oo. Na parang, siguro, kung gagamit siya ng wordplay, huwag yan nang gamitin as seryoso. Feel ko, kung Dodong Saipa kalaban, gamitin niya yung wordplay sa nakakatawang paraan. Yung matatawa yung siguro tao. Ganun. Matatawa yung tao. Doon talaga, kung mag-wordplay siya, sige. Pero, if mema wordplay na parang papasok lang dito na parang magpapasok ulit siya ng ibang artista or what na pangalang artista, ganun. Feel ko, mayayari siya ni Dodong. Pero kung mag-wordplay siya ng patawa style like Dodong, I mean sa nakakatawang estilo, feel ko kaya niya maset si Dodong. Pero sa ngayon, hindi pa naman ginagawa ni Neguchi yun. So, na rin kasi ni Kuya Dodong yun eh. Di mo alam anong gagawin eh, no? Tangina. Malakas din ba sa rebuttal si Dodong Saipa? Malakas siya pero nantitrip. Alam mo yun? Minsan hindi nag-rhyme. Kung epektibo yun, malakas yun. Diba? Iba-iba naman ang kay Kuya Ludi nga eh. Kay Sir Lods nga eh. Kapag nag-rebut ka, kahit gano'ng kalakas, pag di naka-rhyme. Hindi counted. Hindi counted eh. So, kasi si Neguchi, ang dali nitong parang once na napagtripan to ng tama ni Dodong Saipa, tapos na. Yung parang kahit ano na sabihin niya, wala na. Ayun, parang may mga feel ko mas maayos pang umanggulo si Kuya Dodong eh. Kasi si Neguchi may mga angulo siya na yun nga, nire-relate niya sa ibang bagay para lang ma-wordplay niya. Yung ganun. So, parang naranasan ko na yun eh. May mga angulo sa akin si Kuya Neguchi na hindi naman talaga totoo. Pero dahil may wordplay siya dun, i-connect niya sa akin. Ayun. Kaya, kung yun yung gagawin niya, feel ko may tulog siya kay Dodong Saipa. Lalo parang yung kasi mga ganyan yun, Dodong Saipa, si Shaboy, si Zaito, si Mandabalu. Parang bulletproof na sila sa mga ganyang sa mga... Parang gago dyan kung mag-wordplay ka hanggang magdamag sa kanila tapos isang rebat lang nila. Or isang gayahin ka lang nila, nakakatawa na yun. So, kaya ko din yan eh. Parang kaya ko din yan. Ito mas nakakatawa. So, ayun. And also sa pinanggalingan nilang ayun nga, nanalo si Dodong Saipa tapos si Neguchi natalo kay C-Rhyme. Yung mga nire-review namin, hindi ibig sabihin gawin nyo yung sinasabi sa lang ba? Sariling lang. Opinion lang naman. Siyempre malamang may sulat na kayo dyan, ilang araw na lang. Huwag yun, baguhin nyo na yun.
Pero yun. Ako, Dodong Sai pa. 5-0. Feeling ko magiging, ma-diffuse niya si Neguji na sobrang lala. Ako, may tiwala pa rin ako kay Kuya Neguji. Mhm. Feel ko ramdam niya din na may kailangan siyang baguhin. Mhm. Sige, magne-Neguji ako 3-2. Okay. Magne-Neguji ako. Neguji ako. Tinalo ako nung kailangan di siya matalo. Kaya. Okay. Kaya Nakala ko magdododong Sai pa Hindi. Hindi, Para lang maganda. Para pantay lang, di ba? Para malakas talaga yung laban. Huwag nila gawing apoy to. Next. C9 versus 30. Naglaban na ba kayo ni 30? Hindi pa, kuya. Hindi pa. The 30 losing streak. The C9 nagkaroon ng upset na panalo kay si Atoms ba o si Cygnus? Cygnus. C9. Kababayan ko yan. Bulakay niya yan. C9 na lang kaya agad. Hindi. Okay. Si Kuya C9, good siya para sa akin. I mean, veterano, everything. Kayang kumonekta sa tao. Pero may mga nakikita ako. May mga nakikita rin akong weaknesses kay Kuya C9. Yung magaling siya kung sumipat ang angle, pero yung mga salita niya, ilang beses na uulit sa rounds. Yun napansin ko sa kanya. Like, yung laban niya kay Cygnus nun, marami akong salita na narinig na ng paulit-ulit. Yan. Pero, yung punto niya nagigets ko. Okay. And, yung mga angle niya rin nagigets ko. The way na i-deliver niya rin nagigets ko. Lahat. And, mas bumibilib ako sa niya. Sa makulit na side niya. Ganun. Okay. So, kay Kuya Ferdy naman, feel ko sobrang gigil na ito. Sobra kasi forte niya to. Forte niya ang small room. Diyan siya nag-champion. And kaya niya natin kumekta sa maraming tao. So, and nababalanse niya na yung technical laki ng improve. Kuya, pansinin mo yung unang laban niya kaya Class G ba una niyang laban? Class G, oh. After ng 1 minute. Yung laban niya kay Class G mula kay Romano papunta sa recent niyang battle, which is si Katana, di ba? Katana. Like, sabihin natin natalo siya doon. Pero kung paano siya kumonekta sa mga tao, like, nakikriticize siya, pero marunong siyang mag-adjust, alam mo yun. Grabe talaga improvement kasi talaga ni Kuya 30. Yun yung nakikita ko sa kanya. And sa tingin ko gigil siya kasi loose streak nga siya. Love ko si Kuya C9 pero para sa akin 4-1 para kay 30. Para sa akin lang. Yung C9 versus Cygnus ba? Nag-choke si Cygnus, di ba? Nag-choke si Cygnus. So, kaya nanalo si C9. Okay, while si 30, talo siya. Talo siya kay Zaki, talo siya kay Katana. Pero, tangina, yung quality kasi nung dalawang nakatalo sa kanya man, andun na papunta na sa top tier,
Top tier sumabay siya. Exactly. Sumabay siya. 3-2 pareho. So, dikit. Sino yung laban niya kay Si MP3. Yun, nanalo siya. Tapos, doon na nagsimula siya mag-improve Tapos yung nakalaban niya sa Moto2, sila Saint Ice, si Ban, malakas din yung performance niya, Ivan, para sa akin, Oo, natatalo si 30. Losing streak siya, pero yung quality ng material na pinapakita niya, solid. At andun nababalansin, ang laki ng improvement niya, nababalansin niya na yung seryoso sa hindi seryoso. While si C9, ang nakikita kong problema ay C9. Nagkakaroon siya minsan ng dry moments at minsan nahihirapan siyang kumonekta sa tao. Tapos parang yung choices of niya rin, angles siya, words niya, sobrang common. Na parang maririnig mo, parang may feels na, narinig ko na yan. Parang ganun na feels, kahit hindi naman. Yun yung nakikita kong problema ay C9. Same, kuya. Yun nga, sa status ng mga naalaban ni 30, feeling ko dun lang siya natalo. Sa status ng naalaban niya. Dahil sobrang lakas na ng status ni ng mga nakatalo sa kanya recently. So dito sa laban na to, feeling ko kaya niya mas-sweep to si C9. Lalo feeling ko nakapagpahinga ng matagal-tagal tong si 30. Feeling ko nakapaghanda to ng maayos-ayos. Yeah, 5-0 for 30 ako dito. Saka ina-expose na si Kuya 30 sa komedyante, sa technical. Lahat na ng MC, iba't ibang klaseng MC na kalaban niya na So, tingnan natin. Pero yun, para sa akin, alam niya na siguro, alam niya na yung placing ng angles, ng punchlines. Yun yung pinaka importante dyan Sana yun yung mga na-figure out niya sa mga recent na laban niya. Pero yun nga, prediction ko dito sa C9 versus 30 ako. 30 din ako dito. Sana makapagbigay siya ng malakas na performance ngayon. Okay, next natin. Sana, sorry. Yun nga. Sana maging classic na laban kasi Kuya Sina hindi rin nagpapabaya Ayun. Feeling ko madodominate ni 30. May nararamdaman ko madodominate niya yung laban na to. Ano sa tingin mo? Sa tingin ko, sa akin din, feel ko madodominate niya din yung laban, the way na parang eto ako, kasi para sa akin may mga style, hindi naman may mga gawain si Kuya Sinay na pwede mo ma-checkmate lalo pa si Kuya 30 na gutong mag-rebat yun like kapag may ginawa kang gimmick sa kanya, re-rebatan niya talaga ng re-rebatan. Tapos sa gitna katulad nung kay Zaki, like di ba sinasabihin siya ni Zaki gitna ng laban, talo na siya, hindi siya magpapakain ulul. Magka-moment siya ng round. Binalikan niya. Parang talo na. Parang hindi talaga siya magpapakain hindi siya magpapahuli ng Kumbaga hindi siya magpapalamon ng basta-basta. Yung fighting spirit mo ako, pero 30. Yun yung parang matatalo mo ako pero may hirapan ka. Parang ganun. Ganun. So, ayun ko 30. Isang beses ko lang nakita na dominate si 30. Which is yung laban niya nga kay Romano. As in, hindi siya talaga nagkaroon ng moment sa laban na yun. Totoo. Tsaka siya. Pero yung part na yun, processing pa rin siya sa adjustments. Pero ngayon feeling ko naman na papunta na siya doon. Ako, nung laban niya kay Zaki, kuya. Natalo siya doon pero sobrang kuwang-kuwa niya yung respeto ko.
Like, sabi ko, the fuck? Dikit Sobrang eh. galing 3-2 yung din yun, kumonekta diba? sa alam ko. Di ko alam yung scoring, pero alam ko, panalo yung si Zaki tsaka si Kuya Katana. Pero, ayun ako. Parang Katana na kalaban mo, sobrang isa sa, baka mag-champion pa ng isa buhay. Parang, nakasabay ka in everything. So, it's a good thing. So, sa tingin ko, itong parating na laban kay Sina, hindi lang basta makakasabay ako sa'yo, kundi parang akin to. Parang gano'n yung feels ko sa kanya ngayon. Yep. Yun. Yeah, 30. 30 yung prediction. Pares tayo. Next natin, ito, Battle of the Comebacks daw. Tyke versus J. King. Ikaw ang makakaano dyan. Mas makaka-intindi sa matchup na yan kasi J. King, huli niya yung laban ba sa ito? Nabadibag siya kay Saito. Ay, hindi. Sino ba huli niya yung laban? Si Sardeo yata. PSP ata yun eh. Hindi, lumaban din siya Romano. ay PSP yung 2-on-2 Sardeo. Alam ko naglaban na sila ni anong event yun? Sardeo versus J. King. Alam ko naglaban sila. Ano to? Hindi. Berta Balentong. Yung may GL lip cram. Berta Balentong. Mas nauna? Hindi, mas nauna yung mas huli to, yung sa flip top Ito yung huli niya sa flip top, Sardeo J. King. Hindi ko pa napapanood to. Okay, oo nga. Pero lumaban siya sa PSP, yung 2-on-2. JD, Pero sobrang para sa akin kasabayan ko si J. King sa World War. And just sa mga alam mo yun, malalakas doon. Pero ngayon parang nag-wear off na siya. Para sa akin. Hindi niya na na-elevate yung style niya. Na-stuck siya doon. Puma-punchline siya, oo. Pero alam mo yung punchline na parang narinig mo na. Ganito, pinakamagandang example. Yung ginawa sa akin ni Kalmado. Na parang yung punchline na ginamit niya, nagamit na ng ibang nakalabang ko. Kung mapapansin mo, ganun yun din yung nung nakalaban ni J. King. Kasi, sila Tipsy D tsaka si Sinyo. Ganun din eh. Yung style na ginawa niya na parang binalik niya lang yung mga sinabi ng ibang nakalaban. Kumbaga hindi siya nag-evolve ng ganun ba? Hindi. And hindi rin siya, kulang siya sa original, creativity ng pagiging paggawa ng original lines. Original. Kasi, di ba sabi nila, kung magkaroon mo man ng same na linya, pagandahan lang din kung paano mo siya gagamitin. Pero sabay sa pagkakasabi mo, siguro yung problema ni Kuya Jake is, kung nasabi niya na dati, parang sobrang kaparehas lang din. Hindi siya yung, ang problema kasi dyan, hindi siya yung nagsabi. Nasabi na ng nakalaban, nung kalaban niya. Like parang yung nakalaban niya si Sinyo, inulit niya lang yung yung yoga ni alam mo yon, yung mga ganun na ayun yung kay Shay, nakalaban niya si Shay, inulit niya lang din yung yoga, yung mga sinabi ni Sinyo kay Shay. Parang kino-quote and quote niya lang palagi. Yun yung kahinaan ni J. King. At tapos doon na rin siya na parang na-stuck doon yung style niya. Na parang hindi niya na na-evolve, hindi niya na na-elevate. Pinaka-effective na nakita ko so far na sa mga huling laban niya is yung laban niya kay Lip Cram. Ito pa kuya, yun nga yung sabi mo, J. King versus Lip Cram. Siguro, lumalabas yung galing ni Lip Cram tuloy, ni J. King kapag yung kalaban niya is controversial. Kasi mas marami siya maa-angle.
ma-angle, tsaka kahit paulit-ulit siya, alam ng tao eh. Mhm. Di ba? So, parang current siya sa nangyayari. Oh. Pero kung ayan, I mean, si Tyke, yung kalaban niya ngayon, parang ang hirap simpleng angguluhin. simpleng battle MC lang. So, oh, FYI, ayan. rematch yan. Huh? Naglaban na sila sa 2-on-2. J. King Romano versus Romano versus Tyke G-Clown. Husky. Tyke Husky. Sa Kabanatuan. Yung Yung sira yata yung audio. Kaya hindi audio. masyadong Oo, alam ko yan. Oo. Yung parang ano na lang. Yung may flaky damsa nun, di ba? Yung parang dinab na lang nila yung ano nila. Makulit eh. Pero, yun, ano na to eh, sa ngayon na to eh. No, dati sobrang lakas ni J. King. Sobrang kumokonek siya sa tao. Pero ngayon parang parang kumbaga wear and tear na yung nangyayari sa kanya. Hindi niya na na-evolve yung style niya. While si Tyke, hindi siya ma-punchline. Pero ewan ko kung napanood mo na siya ng live. Ang lakas ng presensya niya. Yung boses niya sobrang malakas na klaro, as in paganon lahat. Na parang hindi ko pa siya napapanood ng live. Yun yung fucking speaking voice niya na di ko alam, parang nakakainggit yung ganun na sobrang natural yung pagka-modulate ng boses nila. Yeah. Parang natural na sa kanila. Parang ang mangyayari kasi dyan, para sa akin, so, maging off sila sa sulat, parehas. So, ang pagbabasihan ngayon dyan, kung sino yung mas may dating mag-deliver. Malakas din boses ni J. King, pero iba yung lakas ng boses ni Tyke. And may sakit din si J. King na pagka-inconsistent. Nag-choke siya minsan. So, yun. Para sa akin, 5-0 para kay Tyke. Tyke yung dito. Sa akin, based sa papanood ko mga idol yan. Mga tagal niyan sa flip top. Huli ko pong napanood na laban ni Kuya Tyke versus Cruz ata yun. Kasi yung mga tumatak niya sa akin laban, puro dos eh. Huling laban niya yata is yung kay Cruz sa quarantine. Quarantine yun eh. Yun siya huling lumabas eh. Based sa pagkaano mo kuya na, ayun nga, kung ganun lang din naman. Feel ko, Tyke rin ako, 5-0. Magiging to? Siguro yung feels na hindi ko alam paano sabihin to na mas igaganda, pero feeling ko magiging Yossi break na to, na battle to. Siya, parang battle of, more on siya eh. Hindi siya battle ng sulat, more on battle of siya, presensya. Parang dun lang nakatatak yung comeback nila na parang magiging wala siguro masyadong crowd reaction sa laban na to. Siguro sa round 1 magpupuruhan ni J. King ng mga fat jokes si Tyke. Yun. Tapos si Tyke mag-angle na nakulong si J. King type shit. Yun, feeling ko yun yung mga magiging laman ng nila eh. Tama rin ko, nagme-make sense. Lalo pa yung mga nasa baba ng mga MC nasa baba nila. Malalakas. So, yun pwede. Yun. Pero yun nga, Tyke ako kuya. Tyke. Okay. Ito, main event na natin. Goryong Talas versus Harlem. Shit. Isa ring kind of rematch kasi nag-2-on-2 na si Harlem One Lazy tsaka si
Spade and Red Spade. Blood. Long time ago. Uploaded siya pero hindi malinaw na quality. Pero kung imaginein mo, kung nangyari to, nung mga panahon na prime nila, sobrang lakas ng laban na to. Like, imagine mo nangyari to, Ahon 3 or Ahon 2? Kung saan prime pa silang dalawa. Solid. Feeling ko solid to, pukpukan. Pero ngayon parang ano na sila eh. Past prime na sila para sa akin. Si Gorion Talas nag-iba na ng style, si Harlem nag-iba na rin ng style. And medyo ang tawag dito? Ang tawag na sa term na yun? Hindi na ganun ka-intense yung ano nila, yung style nila kumpara dati. Yun yung makikita kong problema dito sa laban na to. Favorite ko to pareho eh. Mm-hmm. Isa sa mga napapanood natin nung wala pa tayo sa flip top eh. Lalo na si Harlem. Mm-hmm. Sobrang... Pero, ang kagandahan kasi dyan, is mukhang small room tong event. A semi-small room, hindi super small room. A semi-small room. So, feeling ko mas maa-connect silang dalawa dahil nakita natin sila kung paano mag-perform sa small room. Malakas. Si Gorion Talas, si Harlem. Nakapagbigay sila ng quality battles nung quarantine. Ikaw, ano sa tingin mo? Anong masasabi mo sa laban na to? Sa akin, si Kuya Harlem kasi lagi siyang may ini-introduce na kada laban may pakulo. Mm-hmm. Like may bago siyang binibigay. Mm-hmm. Si Kuya Goryo naman, muro na siya. Na parang on paper, kaya niyang parang kung technical talaga eh. Oh. Alam mo yung magmamarka talaga sa'yo yung linya niya. Like, what the fuck? Parang ganon. Ilaban niya kay Apex, ang lakas niya dun. Mm-hmm. Tapos, pili ko mas nakaka-absorb ng mga bagong pwedeng gawin para mas nakaka-absorb ng mga bagong technique para manalo si Kuya Harlem. Mm-hmm. Para sa akin. So, parehas silang malakas sa small room. Pero, mas sa tingin ko, mas lamang dito si Kuya Harlem. Para sa akin. Ako naman, pagbabasihan ko yung last na laban nila. Gorion Talas versus Poison. Tapos Harlem versus Katana. Si Gorion Talas, magaling siya punchline, props doon, pero yung punchline niya hindi naakuha ng moment. Crowd reaction na, ganun na punch na crowd reaction, pero yung mababaliw yung tao na crowd reaction, doon na siya nahihirapan makakuha dahil sobrang, alam mo yun, hindi na ganun ka haymaker yung mga punches na binibigay niya. Well, si Harlem, ganun din naman. Pero, ang kagandahan kasi kay Harlem, sobrang intricate ng rhyme scheme niya. Ang mabagal yung yung andar nung rounds ni Harlem. 1-2, wala kang makukuha. Makukuha mo lang napakagandang rhyme scheme. Pero sa 3... kuya? Pero, tawag doon, tsaka mag-rap siya para siyang nakikipag-usap lang. Conversational. Conversational. Kaya medyo boring yung rounds ni Harlem minsan. Pero pagdating sa round 3, pag nakuha niya yung tamang punto, which is sana makakuha siya ng magandang ipupunto ay Gorion Talas.
pag nakuha niya yung magandang punto, moment yun ng round. At lalo sa round 3 niya nalagay na pwede makakuha ng recency bias. Pwede niya makuha yung panalo dito. Kasi kay Gorion Talas, wala parang sa round 3, parang ramdam mo na nauubusan na si Gorion Talas. Pero si Harlem, katulad nung laban niya ay Katana, kung naaalala mo, ang ganda nung punto niya no round 3. Feeling ko yun yung dahilan ba't naging 3-2 yung boto nun. No? Parang kahit manalo ka, parang panalo pa rin ako. Parang ganun yung... Ang ganda Ang ganda. Tapos sa sinasamahan pa ng napakagandang rhyme scheme, rhyme scheme. Aesthetic nung rhyme scheme niya. Harakiri, Hawakiwi. Di ba parang ang ganda nung Dulas naman. Hindi rin, parang minsan dulo lang yung nagra-rhyme kay Gorion Talas kung mapapansin mo. Andun yung tamang diin, nakukuha niya yung correct na diin, pero minsan dulo lang talaga yung nagra-rhyme. Para sa akin, ito siguro yung pinakamalakas na laban ng gabi. Pero makukuha to ni Harlem, makakuha siya ng moment sa round 3. Take note, makakuha siya ng moment sa round 3 na makakapag-knockout kay Gorion Talas. Yun. So, Harlem ka din? Harlem ako dyan, Harlem. Okay. Kahit Bulacay nyo din si Kuya Goryo. Oh shit, totoo ba? Kala ko Manila. Nagsabi niya sa akin. Sabi niya sa akin, may tumira rin daw siya sa Santa Maria. Nakausap ko kasi siya. Okay. So, yun lang naman. So, ano tingin mo predictions? Yung potential battle of the night dito? Ako, personal pick ko, Gorion Talas versus Harlem. Na pag nag-A-game sila pareho, battle of the night. Ako din, Gorion Talas, Harlem. Kasi main event sila for a reason. That's it. Veterano. And alam mo yun na parang hindi naman ganun katagal yung huling battle nila. Nakikipagsabayan sa mga bago. So I think, Harlem. Parang Gorion Talas. Yung Gorion Talas versus Harlem parang dream match. Ako dream match up to ng 2012 na ako. Alam mo yung kung nangyari to nung mga 2010 or 2012. Puta, masaya akong papanoorin to. At nangyari ngayong 2025 na. Iwaga din no? Years lang talaga, oras lang talaga. Hihintayin. Ano naman sa tingin mo ang performance of the night? Sino ang magiging MC of the night para sa'yo? Tingnan ko ngayon line-up ulit. Wala kasi yung papi. Ay shit, wala ba yung sa'yo? Kopya. Para sa akin, magiging performance of the night. Sa tingin ko, kuya, 30. Agree. Tingin ko, 30. Either 30 or Dodong Saipa. Siya dalawa. Domination. Feeling ko domination yung mangyayari sa kanilang dalawa. Sana ma-execute nila na maayos. Pati na rin ng mga kalaban nila, sana ma-execute na maayos yung mga material nila. Pero, yun, either 30 or Dodong Saipa, feeling ko yung magiging MC of the night dito sa event na to. All in all, solid lineup pa rin pala. Alam mo yun, parang underrated na lineup. Underrated, tsaka sulit ticket mo dito, promise. Sulit. Na-overlook lang ng mga syempre ng mga kasi bago sila. Pero mga pupunta dyan talagang feel ko sa may small room. Majority ng mga pupunta dyan. Talagang super duper rapper talaga, fan talaga ng battle rap. Yun. Maganda. Excited ako sa lineup na to. Makakita na tayo ng after mga dito. Nauna ba ang Pilipinas sa atin? Ha?
sa oras. Nauna ba ang nauna Pilipinas sa sila. atin sa Ano na oras? sila ngayon? 1:00 ng tanghali na doon ng 15. Ako siguro, kuya. Mga ano yan, October 24. Makakita na tayo ng mga upload dyan ng mga may guhit-guhit na. Yung Tingnan pangalan. natin kung tama yung ano natin, yung prediction Tapos natin. na. May mga ano na, may mga tropa na diyang, grabe si ganito, grabe si ganyan, mga postings na gano'n. And feeling ko dito na rin magsisimula elimination. Na kung sino yung magbibigay ng pangit na performance dito. Kasi di ako naniniwala sa natalo ka, mawawalan ka ng spot. As long na nagbibigay ka ng magandang performance. Kasi di mo naman kontrolado kung mananalo o matatalo ka. Oo, talo nga ako eh. Bigyan pa rin ako ni Sir Arik. Thank you, sir. Pag umuwi ako, sir. Baka naman. Yes. Hindi, as long na active ka dyan sa kung nasaan ka. Feeling ko naman pinapanood yan. Pero yun nga, feeling ko, dito na magsisimula yung proseso na kung sino yung magbibigay ng pangit na laban. Pangit na performance. Goodbye. Feeling ko hindi na makikita. Malabo na makita. Or kung lahat sila magbigay ng magandang performance, di lahat, no? Di gupat, tuloy-tuloy pa din. Sige lang. Tingnan mo sila, kuya. Yung mga dati-dati, sila Kilan. Di na dayo, sila Kilan yan. Pinaka-buhay na patunay, kuya, si Katana. Di ba? So, yun. Tangin na. Solid na prediction kasama si Prince. Maraming salamat sa pagsama sa akin dito ngayong gabi or kung saan, anong oras na sa kanila ngayon, tanghali. May mga gusto ka bang i-promote bago tayo magpaalam? Or mga plano? Ano mga plano mo sa mga futures na ano mo? Ayun, wala naman akong plano. Gusto ko lang bumatel. Kaya yung mga may event ko, sino may event dyan, tara na. Minsan dito sa sana maimbita ka rin minsan. Kasi alam ko may liga dito na coast to coast. And siya parang... Sino Kuya Delo ba yun? Yata, oo. Kasi naalala mo si Ken Dakila. Naka-chat ko siya minsan. Alam ko siya doon. Parang MC siya doon. Yun nga, parang ang balak yata nila is mag-event sa other state dito sa US. So yun. Sana ma-invite ka. Sana kayo makita na ulit tayo. Oo naman. Soon. Banding na. Sarap ito masasabi ko, sobrang grabe yung mga pagtanggap nyo sa akin dyan sa Toronto. Na-enjoy ko yung stay ko dyan. Anytime, kuya. Pagkain. Basta, Santo is the name. Shout out sa kay La Santo, sa buong mga roster ng Hiraya, sa mga staff. Okay, yun. Tangina, salamat sa inyo. Na-enjoy ko yung yung stay ko dyan. Kasama yung yung family ko, syempre. Parang alagang-alaga alam mo yun. So, yun lang. Maraming salamat sa Thank you. Maraming salamat sa inyo, guys. Nanood nung prediction namin and kita-kits ulit sa susunod, guys. Love you, mga tropa.